brothers, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga brother, pag-uusapan natin yung specs ng ating bagong Oppo Reno 13 series. So first, pag-usapan natin yung kanyang color. So available color natin sa ating Reno 13 F5G, meron tayong graphite gray, then luminous blue, then yung isang color natin is plum purple. So mga brother, ang color nito is graphite gray. Ayan. Brother, pagdating sa thickness, thickness po ng ating Reno 13 F5G, naka 7.76 mm, then yung kanyang weight is 192 grams. So, dalawang variant yung available natin sa ating Reno 13 F5G. So, meron po tayong 12GB RAM, then 256GB yung kanyang ROM. Ang price po nito is 22,999. Yung isang variant natin, meron tayong 12GB RAM, 512. Ang price po niyan is 25,999. So mga brother, pag-usapan natin yung display. So ang display po ni Reno 13 F5G, naka 6.67 inch yung kanyang display. Then yung kanyang screen to body ratio, naka 92.2%. Pagdating naman sa resolution nito mga brother, naka 1080 by 2400. Yan, kung mahilig naman tayo mag-games mga brother, napakaganda. Pagdating sa kanyang refresh rate, naka 120 refresh rate. Yan. Pagdating naman sa color depth, naka 16.7 million colors. Yan. Then, pagdating naman sa kanyang pixel density, naka 394 ppi. So, pag-usapan natin mga brother yung kanyang camera. Yung main camera ng ating Reno 13 F5G is naka 50 megapixel yung main camera. Then, yung front camera naman natin mga brothers, naka 32 megapixel. So kung hilig mo naman gaming mga brother, pagdating sa chipset, naka Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Yan yung kanyang chipset. Then sa battery, naka 5,800 mAh battery. Then pagdating naman sa kanyang charging speed, naka 80 wattage Superbook. So yun mga brother, ito yung ating Oppo Reno 13 F5G. So ito po yung Reno 13 F5G natin na kauna-unahan ni-release ni Oppo na mayroong underwater photography. So mga brother, lalo na ngayon, magsa-summer na. So mahilig tayo pumunta sa mga water parks, Ilog, Lawa, Talon. So hindi tayo mag-aalala dito mga brother na mabasa yung phone natin. So dito sa Reno 13 F5G natin, meron tayong tinatawag na underwater photography. So ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung underwater photography mga brother. So first, punta tayo mga brother sa ating camera. Then slide right lang natin. Then click natin yung more, then yung underwater photography. So maganda dito mga brother, may iwasan natin yung pagmimistat sa pagtitake ng photo. Kasi ang gagamitin natin, yung volume down and power button natin. So pag magtitake tayo ng photo mga brother, yung volume up, so ito yung gagamitin natin. Then, tapos kung magtitake naman tayo ng video, so ang gagamitin natin yung volume down. Yan, so magpi-play na siya. Yan, so halimbawa nasa ilalim kayo ng swimming pool. So once na mag-take tayo dito ng photo mga brother, napaka-detail nito. So ultimong skin tone, napaka-clear, vibrant yung color. Then ang maganda pa dito mga brother, hold lang natin yung volume, ito yung power button para yung mga pumasok na tubig dito mga brother, pwede niyang i-drain. So ito mga brother. Yan. For example, mga brother, ginamit na natin sa ilalim ng tubig. Ang gagawin lang natin, hold natin yung power button para yung mga pumapasok na tubig, so automatic magdi-drain na yan. 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 Then aside doon mga brother, pagdating sa specs sa camera, so meron tayong tinatawag na dual view video. Ito, halimbawa kung mahilig tayo mag-vlog, so pwede natin magamit ng sabay front and back na camera. So ang gagawin lang natin, click lang natin yung more, then dual view video. So pwede natin magamit front and back. So tatlo yung option natin. Meron tayong tinatawag na split view, then yung isa naman natin is bubble, then rectangle. Yan. So, halimbawa, nagra-rides kayo, nakasakay ka sa motor, pwede makita yung sarili mo at the same time yung back camera. Yan. Then, kung mahilig naman tayo mag-take ng photo mga ka-brother sa matataong lugar, mayroon tayong bagong features, yung tinatawag natin na AI eraser. So, ito naman mga brother, once mag-take tayo ng photo, for example, ito, take tayo ng photo. Yan. Then, halimbawa, may gusto kang tanggalin, so, pwede natin, ang gagawin lang natin, click natin yung picture, then edit.
Tapos, click natin yung EI editor, then EI eraser, then encircle lang natin yung subject na gusto natin tanggalin. So, make sure lang natin na may internet kasi hindi siya gagana. Yan yung ating EI eraser.